Nagsimula ang kwento ng naliligo ng mainit na tubig si Prinsesa Akane, at tinitingnan ang sarili sa salamin na may seryosong ekspresyon. Matapos ihatid ng driver sa school ay agad namang ngumiti si Akane. Bilang pinakasikat na babae sa paaralan, nakuha niya ang atensyon ng lahat maliban sa kanyang deskmate, si Shadow, ang pangunahing karakter. Hindi siya nagbibigay ng interes sa pinakamagandang babae na si Akane, at hindi niya naaalala ang pangalan nito, kahit na 3 buwan na silang deskmate. Paulit-ulit na sinasabi ni Akane kay Shadow ang kanyang pangalan, ngunit binabanggit ng mali ni Shadow ang kanyang pangalan sa bawat pagkakataon. Pinaghihinalaan ni Akane na maaaring mayroon siyang isang malaking lihim na kumukuha ng lahat ng kanyang atensyon, kung saan hindi siya nag-aalala sa pinakasikat na babae sa paaralan. Medyo masama ang loob ni Akane tungkol dito, pero hindi niya ipinakita sa publiko ang kanyang tunay na emosyon. Sa isang kilalang background ng pamilya at isang pagkakakilanlan na nakatuon sa imahe bilang isang artista. Laging may ngiti sa labi si Akane masaya man siya o hindi. Isang araw pagkatapos ng klase, nalaman ni Akane na hindi nagpapakita ang kanyang driver, kaya nagpasya siyang mag-isa na maglakad pa uwi. Nang dumaan siya sa isang walang tao na kalsada, nakatagpo siya ng isang malakas na lalaki na mukhang masamang tao. Agad siyang lumayo, ngunit naharang ng kasama ng lalaki. Bago siya mawalan ng malay, parang nakita niya ang kanyang deskmate na si Shadow. Nang magising si Akane, nakulong na siya. Tila kinidnap siya ng mga tulisan para sa pera, ngunit ang totoo ay inupahan sila para maghiganti sa ama ni Akane. Sa sandaling ito, nasa labas ng pinto si Shadow. Nang makita ang magandang babae na si Akane, may masamang iniisip ang kasabwat ng malakas na lalaki. Habang may gagawin siya, nagpakita si Shadow na may suot na maskara para matakpan ang kanyang mukha. Madali niyang natatanggal ang baril ng kalaban, at natalo ang kalaban sa isang hanay ng mga pag-atake. Sumunod, ito ay ang turn ng malakas na lalaki. Bilang isang veterano, ang malakas na lalaki ay mas mahirap harapin, at napipinsalo niya si Shadow sa kanyang unang hakbang. Gayunpaman, sinimulan nitong seryosohin ni Shadow, at tinamaan niya ang braso ng malakas na lalaki. Ngayon ang malakas na lalaki ay maaari lamang ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi nakakagawa ng anumang ganting atake. Kahangahangang mabilis ang paggalaw ni Shadow, ganap na natalo ang malakas na lalaki sa isang hanay ng mga pag-atake muli. Nang makitang papalapit si Shadow, labis na natakot si Akane. Buti na lang at pinutol niya ang lubid para sa kanya. Upang hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagtago si Shadow. Pagkatapos nito, ang ama ni Akane ay humila ng mga bagay upang sugpuin ang pagkidnap, dahil hindi niya nais na ang kanyang anak na babae ay malantad sa publiko, dahil sa naturang kaganapan, at ang pulisya ay hindi malaman kung sino ang nagligtas kay Akane sa huli. Pagbalik ni Akane sa paaralan, tama ang banggit ni Shadow sa kanyang pangalan, na ikinagulat ni Akane. Pero ang hindi niya inaasahan ay ito na ang huling pagkikita nila. Di nagtagal, isang aksidente sa trapiko ang na-broadcast sa TV, at ang namatay ay lumabas na ang ating pangunahing karakter, si Shadow. Siya ay muling nagkatawang tao bilang isang bagong silang na sanggol. Napakaamo ng kanyang ina habang ang kanyang ama ay isang kalbong baron. Ang gayong maharlika na pamilya ay nagpapahintulot sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa gutom o pag-atake, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong matuklasan ang mundo. Ang pamilya ni Shadow ay may angkan ng Dark Knights, at palaging may makapangyarihang Dark Knight sa bawat henerasyon. Sa henerasyong ito, ang kapatid ni Shadow na si Claire ang nagpapakita ng mga kamanghamanghang talento. Kung tutuusin, mas talented pa si Shadow kaysa sa kapatid niya. Sa edad na 10, napakalakas na ni Shadow. Madalas siyang lumalabas sa gabi upang manghuli ng mga malupit na bandido, at madaling talunin ang makapangyarihang mga kaaway. Ang mga pangkalahatang bandido ay ganap na walang laban para kay Shadow, at maaari niyang alisin ang isang buong pangkat ng bandido sa loob ng 10 minuto o mas mababa pa. Dahil ang mga biktima ay pinatay ng mga bandido, ang mga ari-arian ay pag-aari na ni Shadow. Habang binibilang ni Shadow ang kanyang ani ngayong gabi, hindi sinasadyang nakakita siya ng isang tumpok ng nabubulok na laman. Nararamdaman ni Shadow ang kakaibang magic fluctuations sa laman, at agad na napagtanto na marahil ito ay isang katawan na sinapian ng demonyo. Sinimulan ni Shadow ang lihim na pagsasaliksik tungkol dito sa loob ng 1 buwan, at sa wakas ay naalis ang sumpa, na ginagawang tunay na anyo nito ang nabubulok na laman, isang blonde-haired elven na batang babae. Sa sandaling ito, may ideya si Shadow.
Palagi niyang gustong mabuo ang kanyang lihim na kapangyarihan, at ang Elven Girl ang una niyang target sa pagre-recruit. Maling sinasabi niya na ang katawan na sinapian ng demonyo ay talagang isang panloloko. Sa mundong ito, mayroong isang alamat na nagsasabi na tinalo ng 3 bayani ang demon na si Diablos, at iniligtas ang mundo. Bago namatay si Diablos, isinumpa niya ang mga bayani na ang kanilang mga inapo ay magiging lahat ay nabubulok na laman. Ang mga tagasunod ni Diablos ay sadyang nagpakalat ng mga alingawngaw, na sinasabi na ang mga naging nabubulok na laman ay sinapian ng demonyo, upang ang mundo ay tapusin at ikulong ang mga inapo ng mga bayaning ito. Sa makatuwid, walang mga inapo ng mga bayani ang darating para pigilan silang buhayin ang Diablos. Masasabi ni Shadow na galit ang Elven Girl, at nagnanais na maghiganti. Pagkatapos ay pinangalanan niya itong Alpha, na nangangakong bubuo ng isang hukbo upang labanan ang Cult of Diablos. Sa kanyang sorpresa, sineseryoso ito ni Alpha at nagsimulang mag-isip kung saan kikita at magre-recruit. Makalipas ang 3 taon, nagkukunwari pa rin si Shadow bilang isang ordinaryong tao. Sa kompetisyon kay Claire, sinubukan ni Shadow na turuan ang kanyang kapatid na babae ng ilang mga kasanayan nang hindi napapansin ng iba. Kakaiba ang pakiramdam ni Claire na sa tuwing makikipagkompetensya siya sa kanyang mas mahinang kapatid, mas napapabuti ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Claire ay 15 taong gulang sa taon na ito, at kailangan niyang mag-aral sa Midgar Academy para sa Dark Knights sa kabisera. Pero bago umalis, nawawala si Claire. Di nagtagal, sinimulan ni Shadow ang kanyang pagliligtas, at ipinakita ng kasambahay sa tabi niya ang kanyang tunay na anyo. Siya ay pinangalan ng Beta, isa sa mga subordinate ni Shadow na ni-recruit ni Alpha. Sa nakalipas na 3 taon, tinulungan ni Alpha si Shadow na mag-recruit ng 6 na makapangyarihang subordinate, at si Alpha mismo ay kilala bilang isa sa Shadow 7. Mabilis na inutusan ni Shadow si Beta na hanapin si Claire kasama ng iba. Pagsapit ng gabi, ang kidnapper ay nagtatanong kay Claire. Naniniwala siya na si Claire ay isa ring sinapian ng demonyo, at gustong malaman ng kidnapper kung bakit hindi pa nagiging nabubulok na laman si Claire. Nang hindi niya sinasadyang malaman na ang lakas ni Claire ay mabilis na bumubuti dahil siya ay lumalakas sa tuwing nakikipagkompetensya siya sa kanyang kapatid, nagsimula siyang maghinala na si Shadow ang maaaring pumipigil kay Claire na mabulok. Nag-aalala si Claire na atakihin ng mga kidnapper ang kanyang kapatid, at sinubukan silang pigilan kahit na siya ay nasugatan. Gayunpaman, siya ay sinuntok lamang sa lupa. Sa sandaling iyon, ang kasama ng kidnapper ay nagdala ng masamang balita na 7 makapangyarihang babae ang pumasok. Nang ang kidnapper ay nagmamadaling lumabas upang suriin, ang kanyang mga kasama ay napatay na lahat. Sinabi ng Shadow 7 sa kidnapper na narito sila para sirain ang pakana ng Cult of Diablos. Pagkatapos ng ilang round, nalaman ng kidnapper na hindi siya katugma sa Shadow 7, kaya umiinom siya ng tableta na nagpapalakas sa kanya. Nagpapanggap siyang maglulunsad ng malakas na pag-atake, ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang makagambala sa atensyon ng Shadow 7, para magkaroon siya ng pagkakataong tumakas. Iniisip ng kidnapper na sa wakas ay ligtas na siya, ngunit nakasalubong niya si Shadow na naligaw. Sa totoo lang, napakalakas ng kidnapper, ngunit nakatagpo niya si Shadow, ang may napakalawak na talento. Kaya sa huli, napatay ang kidnapper at ang kanyang pocket watch na may larawan ng kanyang anak na babae ay kinuha rin ni Shadow. Pagkatapos nun, umuwi na si Claire. Nang gumaling siya, pumunta siya sa kabisera para sa kanyang pag-aaral. Sa pagtataka ni Shadow, sinabi ng Shadow 7 na aalis din sila. Ngunit hindi ito gaanong nakakaapekto kay Shadow. Dumating siya sa kabisera ng kaharian ng mag-isa, at patuloy na nagpapanggap na ordinaryo. Napaka-successful ng pagbabalat kayo ni Shadow. Sa edad na 15, siya ay na-promote sa parehong Midgar Academy katulad ng kanyang kapatid na babae. Dahil sa kanyang katamtamang pagganap, siya ay nakatalaga sa isang sira-sirang apartment na malayo sa sentro ng lungsod. Mabilis na lumipas ang oras at 7 buwan na si Shadow sa akademya. Sa akademya, nakilala niya ang 2 bagong kaibigan. Tumaya sila sa pagsusulit sa paaralan, at si Shadow, na natalo sa laro, ay pinarusahan para sa pagtatapat ng kanyang pagmamahal kay Prinsesa Alexia. Si Alexia ay napakapopular sa paaralan na maraming mahuhusay na lalaki na nagko-confess sa kanya ng pagmamahal, ngunit tinatanggihan araw-araw. Si Shadow ay hindi nag-aalala tungkol sa pagtanggi sa lahat. Ang plano niya ay aamin siya ng may kaba sa kanyang katawan na nanginginig, at iiyak ng malakas pagkatapos na tanggihan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggap ni Alexia ang kanyang pag-ibig, na ikinagulat din ng dalawa niyang kaibigan na nagtatago sa malapit. Sa makatuwid, si Shadow, na gustong manatiling hindi napapansin, ay biglang naging pinaka-high profile na estudyante sa paaralan. Nakuha niya ang atensyon ng lahat at pinag-uusapan saan man siya magpunta. Sa oras na ito, umupo si Alexia sa tabi niya, nagdadala ng maraming masasarap na pagkain. Gusto ni Shadow na kamuhian siya ni Alexia, para maghiwalay sila, kaya kusa siyang kumilos na parang taga-bundok, matako na kinukuha ang pagkain. Gayunpaman, hindi ito gumagana, sa halip, nagmumungkahi siyang magkaroon ng mga klase sa kanya ngayong hapon. Dahil sa rekomendasyon ni Alexia, inilipat si Shadow mula sa mababang antas ng fencing class patungo sa elite class, kung saan ang guro na si Zenon, ay isang royal fencing master. Habang nag-ensayo siya kasama si Alexia, nagulat si Shadow nang makitang mayroon silang katulad na mga kasanayan sa fencing. Pareho silang nakatutok sa base ng espada. Ang pag-uusap nina Alexia at Zenon pagkatapos ng klase ay nagpapakita ng kanilang relasyon, at lumalabas na si Zenon ang kandidato ng mapapangasawa ni Alexia. Pagkatapos ay sinabi ni Alexia kay Shadow ang tungkol sa kanyang plano. Tinanggap niya si Shadow at naging girlfriend niya, dahil gusto niyang pigilan ang mga manliligaw na iyon sa panggigipit sa kanya. Bukod dito, pinili niya si Shadow dahil mayroon itong katamtamang mga kwalifikasyon at ordinaryong background, para madali niyang mautos-utusan. Pagkatapos ay binanggit ni Alexia ang dalawang punto na hindi nagawang tanggihan siya ni Shadow. Una, nalaman niya mula sa dalawang estudyante na ang pag-amin ni Shadow sa kanya ay ang kanyang parusa matapos matalo sa taya. Kung isa sa publiko niya ito, magkakaproblema si Shadow. At saka, handang kunin ni Alexia si Shadow na may dissenting bayad. Sa mga sumunod na araw, laging hawak ni Alexia si Shadow kahit saan sila magpunta. Ngunit hindi nagseselos si Zenon. Sa makatuwid, nagsimulang tumambay si Alexia sa paligid ng lungsod kasama si Shadow, na nagbabalak na makita ng mas maraming tao upang magdulot ng mas malaking epekto kay Zenon. Isang araw pagkatapos ng klase, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nina Alexia at Shadow. Pinag-uusapan ni Alexia ang ordinaryong estilo ng espada na ginagamit nila ni Shadow, na talagang kinasusuklaman niya. Kung hindi dahil sa limitasyon ng kanyang talento, gusto niyang gumanap ng napakagandang henyo na sword art tulad ng kanyang kapatid na si Iris. Sinisikap ni Shadow na paliwanagan si Alexia na dapat ay tanggapin ang kanyang sarili sa halip na masyadong magmalasakit sa opinyon ng iba, na pumukaw sa kanya. Nang matalo siya sa kanyang kapatid na si Iris, inaliw din siya ni Iris sa ganitong paraan, ngunit nasaktan nito ang pagpapahalaga sa sarili ni Alexia. Sinabi ni Shadow kay Alexia na nagmamalasakit lamang siya sa mga pangunahing kaalaman sa mga kasanayan sa espada, habang sa kanyang alter ego ay hinahabol niya ang isang mababang profile ngunit makapangyarihang buhay na parang basic swordsmanship. Hindi gaanong kilala ni Alexia si Shadow, kaya hindi niya ito makuha at nagalit siya sa pagtatalo. Sa wakas ay nagpa siya na wakasan ang relasyon kay Shadow. Ayos lang si Shadow dito. Kinabukasan ng siya at ang dalawang estudyante ay naglalakad patungo sa gate, hinarang sila ni Zenon, na nagpahayag na hindi pa umuwi si Alexia sa kanyang dorm mula pa kahapon, at si Shadow ay naging sospek sa pagkidnap sa kanya dahil magkasama sila kahapon. Si Shadow ay maamo na lumuhad, napansin na siya at ang kanyang dalawang kaklase ay napaliligiran ng mga armadong sundalo. Samantala, nagising si Prinsesa Alexia mula sa pagkakoma, at nilagyan ng magic shackles. Sa oras na ito, nagpapakita ang isang mananaliksik. Ang lokong ito ang may pananagutan sa pagbabantay kay Alexia. Ang sinabi niya ay nagbubunyag ng isang mahalagang impormasyon na ang maharlikang dugo ni Alexia ay maaaring gamitin sa pagsasaliksik ng muling pagbuhay sa demonyong si Diablos. Ang mananaliksik ay kumukuha ng ilang mga tubo ng dugo ni Alexia, at patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa kanyang Panginoon para sa pagsasabutahe sa kanyang pananaliksik. Habang sinasabi ito, mas lalo siyang nagalit. Kaya't nagsimula siyang magbulala sa halimaw sa selda. Hindi matiis ni Alexia na makitang naghihirap ang halimaw, kaya tinawag niya ang researcher para kuhanin ang kanyang dugo. Samantala, si Shadow ay napagkakamalang kidnapper, at brutal na tinanong ng knights. Lumipas ang ilang araw, iniulat ni Zenon ang mga resulta ng interogasyon sa kapatid ni Alexia na si Iris. Walang alam si Shadow at nagpanggap na mukha siyang mahina para talunin si Alexia, kaya pareho silang sumang-ayon na malamang na hindi si Shadow ang kidnapper. Ngunit napakalupit ni Iris kaya pinapunta niya ang knights para sundan si Shadow matapos siyang pakawalan.
Sa oras na ito, isang away sa paaralan ang umaakit sa atensyon ni Iris. Sa bintana, nakita niyang ito ang kapatid ni Shadow na si Claire. Naniniwala siya na tiyak na hindi kikidnapan ng kanyang kapatid ang prinsesa, at balak niyang makipagduel sa mga knight na nag-interrogate kay Shadow. Pilit siyang pinipigilan ng ibang mga estudyante. Samantalang si Alexia naman ay napakahina na. Dahil kinukuhanan siya ng dugo ng researcher, pero binibigyan lang siya ng hindi masustansyang kanin. Naghihirap din si Shadow. Siya ay itinapon ng knights at natatakpan ng mga galos. Sa pagbabalik sa kanyang dormitoryo, nakita ni Shadow ang ilang taong sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, isang misteryosong babae ang nagpakita upang tulungan siyang malutas ang stalker. Hindi nagtagal, lumitaw ang misteryosong babae sa dormitoryo ni Shadow. Siya pala ang pinuno ng Shadow 7, si Alpha. Sinabi ni Alpha kay Shadow na lumawak ng husto ang kanilang organisasyon, at sinusubukang abutin ang Cult of Diablos. Casual na nagtatanong si Shadow tungkol sa mga kamakailang nagawa ng organisasyon. Sinabi ni Alpha kay Shadow na ang Knights at ang Cult of Diablos ay malapit na concerned sa isa't isa, na maaaring sila ang tunay na kidnapper. Kinukuha nila ngayon ang dugo ni Alexia para magplano ng malaking sabuatan. Sa sandaling iyon, isang maganda na batang babae ang pumasok sa stronghold, na lumabas na ang elf girl na si Beta, na pumapangalawa sa Shadow 7. Ibinunyag niya kay Shadow na nakatipo na sila ng daan-daang tao sa Royal Capital, at nilayo nilang salakay ng iba't ibang kuta ng Cult of Diablos ng sabay. Lahat sila ay mga elite na maingat na na-recruit ng Shadow 7, at ito rin ang magiging unang malakihang operasyon ng kanilang organisasyon, kung saan sasali ang lahat ng miyembro ng Shadow 7. Ang mga miyembro ng Cult of Diablos na na-undercover sa Knights ay hindi alam na malapit na silang mamatay. Sa sandaling ito, dalawang bangkay ang lumitaw sa harap nila, na lumabas na mga stalker na nag-espiya kay Shadow, na naging sanhi ng pagkagambala ng dalawang kabalyero, pagkatapos ay sinamantala ni Shadow ang pag-atake at sa wakas ay pinatay sila. Samantala, ang Shadow 7 ay naglunsad ng pag-atake sa Cult of Diablos, at ang kabisera ng hari ay ganap na itinapon sa kaguluhan. Galit na galit ang mananaliksik, dahil napagtanto niyang malapit na siyang malantad. Pagkatapos ay direktang itinurok niya ang dugo ni Alexia sa katawan ng halimaw, na naging dahilan upang agad na lumaki ang halimaw. Hindi nagtagal, pinatay ng halimaw ang mananaliksik. Pagkatapos niyang putulin ang mahiwagang locking device kay Alexia, nag-drill out ang halimaw sa ilalim ng lupa. Nakasalubong ni Alexia, na nakabawi na sa kanyang kalayaan, si Zenon, ang tunay na kriminal na nanguna sa pagkidnap. Nilalayon niyang gamitin ang resulta ng pananaliksik ng dugong Maharlika upang ipagpalit sa mga benepisyo upang maging isa sa 12 Knights ng Cult of Diablos. Galit na galit si Alexia kaya sinubukan niyang talunin si Zenon gamit ang mas nakamamatay na Henyong sword skill. Gayunpaman, mas makapangyarihan si Zenon kaysa sa kanya, at napatumba niya si Alexia sa kaunting pagsisikap. Sa desperado na sandaling ito, nagpapakita si Shadow. Magsisimula na ang isang matinding labanan. Samantala, ang pinalaking halimaw ay kinubkob, ngunit lahat sila ay hindi kayang talunin ang halimaw. Sa sandaling ito, sumali si Prinsesa Iris sa labanan. Sa malakas na kapangyarihan ni Iris, ang halimaw ay sa wakas ay napinsala. Pagkatapos ay pinakawalan ni Iris ang isang espada ng henyo na pinagsasama ang bilis at pagkasira, umaasa na ganap na patayin ang halimaw bago ang pagbabagong buhay nito. Sa sandaling iyon, pinigilan ng subordinate na si Alpha ni Shadow si Iris. Nagpapakita siya ng mas malakas na pag-atake kaysa kay Iris, pinapatay ang halimaw sa isang pag-atake lamang. Ngayon ay si Shadow naman. Nag-disguise siya nang magpakita sa harap ni Zenon at Alexia. Tiwala sa kanyang lakas, nagkusa si Zenon na atakehin si Shadow, ngunit hindi siya nanalo pagkatapos lumaban ng ilang round. Patuloy na naghihintay si Shadow kay Zenon na magpakita ng mas malalakas na pag-atake at unti-unting nawawala ang kanyang pasensya. Pagkatapos ay tinutuya niya si Zenon sa pamamagitan ng mga salita, na humantong sa isa pang matinding labanan. Nang maglaon, ang labanan sa pagitan ni Shadow at Zenon ay umabot din sa isang resulta. Tinalo ni Shadow ang napakagandang swordsmanship ni Zenon gamit ang kanyang ordinaryong swordplay. Sa oras na ito, gumawa ng panghuling pakikibaka si Zenon at umiinom ng gamot na nagpapalakas ng kapangyarihan. Matapos ang isang masakit na panagoy, nakumpleto niya ang kanyang pagbabago. Hindi nagtagal, naglunsad si Zenon ng isang mas nakamamatay na pag-atake sa kanyang katawan na kumikinang ng isang nakakabulag na pula.
Habang madaling nilalabanan ni Shadow ang pag-atake ni Zenon gamit ang kanyang magic na kumikinang na purple, nagulat si Zenon nang makitang ang magic power ni Shadow ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Matapos patayin ni Shadow si Zenon, isang malaking pagsabog ang direktang bumagsak sa lupa, na nagpapaliwanag sa kadiliman ng nakakasilaw na liwanag. Nadarama ng Shadow 7 sa isang misyon ang lakas ng pinunong si Shadow, na mayroon lamang katapatan, pagsamba, at pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng kaguluhan, bumalik sa normal ang mga araw. Sinabi ni Alexia kay Shadow na gusto niya ang basic swordplay ngayon, dahil nasaksihan niya ang kapangyarihan ng misteryosong lalaki. Pagkatapos nito, namula si Alexia at nagtanong kung payag si Shadow na magkaroon ng formal na relasyon sa kanya. Samantala, nagtipon ang Shadow 7 para sa isang pulong. Mayroon na silang mas kagyat na problemang dapat lutasin. Isang grupo ng mga sinungaling ang nagpapanggap bilang Shadow Garden sa publiko, na ikinagalit nila, kaya nagpasya silang alamin muna ang tungkol sa grupong ito ng mga scammer. Kasabay nito, tinipon ni Iris ang kanyang pinagkakatiwalaang knights, na naglalayong mag-set up ng bagong departamento ng investigasyon para imbestigahan ang pinagmula ng Cult of Diablos, at ng Shadow Garden. Isang bagong matinding labanan ang tila paparating. Ang ilang serial killer na nakabalat kayo bilang mga miyembro ng Shadow Garden ay pumapatay ng mga tao sa paligid ng kabisera. Ngunit hindi makapaglaan ng maraming oras si Iris sa kaso ng pagpatay dahil nakakita siya ng kakaibang artifact sa kidnapping site. Nahanap niya ang sikat na scholar sa bansa na si Sherry, na anak na ampon ni Vice Principal Ruslan, at isang estudyante ng paaralan. Umaasa si Iris na makakahanap si Sherry ng mga pahiwatig tungkol sa mga kidnapper mula sa artifact. Pagkatapos ng klase, kinaladkad si Shadow ng 2 kaklase upang mamili, at nagkataong may nakitang isang tindahan na naglulunsad ng bagong produkto na pinangalanang tsokolate. Sa sandaling iyon, si Nu, isang staff sa tindahan, ay lumapit kay Shadow at inanyayahan siyang lumahok sa isang palatanungan ng mag-isa. Kinuha ni Nu si Shadow upang makita si Gamma, isa sa mga miyembro ng Shadow 7, at ang tindahang ito ay pag-aari ng Shadow Garden. Maraming taon na ang nakalipas, sinabi ni Shadow kay Gamma ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay, kabilang ang kung paano gumawa ng tsokolate at iba't ibang merienda. Si Gamma ay matalino at nakakagawa ng tsokolate. Pagkatapos, si Gamma ay nagdadala ng mas magandang balita kay Shadow. Ngayon ay kumalat na ang kanyang negosyo sa loob at labas ng kaharian, na kumikita ng kamanghamanghang kayamanan na hanggang 1 bilyon at 200 milyon para kay Shadow. Nalaman din ni Shadow mula kay Gamma na may ilang impostor na nagpapanggap na mula sa Shadow Garden na pumapatay ng mga tao sa lungsod. Ipinadala ni Gamma ang kanyang pinakamalakas na katulong, si Nu, upang tulungan si Shadow na imbestigahan ito. Sa pagbabalik sa paaralan sa gabi, nagkataon na nakatagpo si Shadow ng away ni Alexia at isa sa mga impostor. Nagbabago si Shadow sa isang disguise upang iligtas ang nasugatan na prinsesa, at nahuli ang impostor sa kanyang sobrang lakas. Pagkatapos ay ibinigay niya ang interogasyon kay Nu. Di nagtagal, nakuha ni Iris ang pinakabagong impormasyon mula kay Alexia na nagpapagulo sa kanya. Parehong makapangyarihan ang Cult of Diablos, at ang Shadow Garden, at ngayon ay may isa pang misteryosong puwersa na nagpapanggap bilang Shadow Garden. Namumuhay pa rin si Shadow na nakakubli bilang isang ordinaryong tao, at kasama ang 2 kaklase, binigay niya ang tsokolate na binili niya sa isang babae. Nagkataon, ang babaeng random na pinili ni Shadow ay si Sherry. Nagbiro si Ruslan na ang kanyang adoptive na anak na babae ay nakabighani ng isang lalaki, at pagkatapos, siya ay tila casual na nagtatanong tungkol sa pag-unlad ng pananaliksik ni Sherry. Sa sandaling iyon, nagsimulang umubo si Ruslan. Pagkaalis ni Ruslan, sinimulan ni Sherry na titigan ang tsokolate, iniisip kung paano tutugan kay Shadow. Sa sandaling ito, hindi alam ni Shadow na siya ay nagugustuhan ni Sherry. Nagnakaw si Nu ng uniforme ng paaralan para makalusot sa paaralan at nagre-report sa kanya. Sinabi niya kay Shadow na ang Cult of Diablos ay mahilig mag-brainwash ng mga miyembro nito, at malamang naaakitin ng mga impostor ang Shadow Garden. Kamakailan, natuntun ng Shadow Garden si Rex, isang pinangalanang unang anak ng kulto, na lihim na kumikilos sa kabisera ng hari. Nararamdaman pa rin ni Shadow na ang Cult of Diablos ay gawa-gawa lamang ng kanyang sarili, kaya hindi siya nakikinig ng mabuti sa impormasyon ni Nu sa buong panahon. Hindi pa nagtagal, tinulungan siya ng 2 sa mga kaklase ni Shadow na mag-sign up para sa tournament ng paaralan,
at nagsimulang mag-isip si Shadow kung paano perpektong maglaro ng ordinaryo sa laro. Sa lalong madaling panahon, ang paligsahan ay magsisimula, kung saan si Rose ay makikipag-duel kay Shadow. Si Shadow ay labis na nasisiyahan sa kanyang kalaban, at inihanda niya ang perpektong plano sa pagbabalat kayo. Nagtapon siya ng isang bag ng plasma sa kanyang bibig, at pagkatapos ay peking binubugbog at nagsusuka ng dugo. Nang ipahayag ng referee si Rose bilang panalo, si Shadow ay nagsimulang maglaro ng isang mahinang tao na may matinding pagnanais na manalo. Paulit-ulit siyang bumangon matapos matumbos sa lupa. Sa huli, hindi nakatiis ang referee at sapilitang ipinahayag na nanalo si Rose. Nanlumo, sadyang binalot ni Shadow ang ilang patong ng bendahe sa kanyang ulo para magmukhang isang taong nasugatan, at doon siya nahanap ni Sherry. Ibinigay ni Sherry kay Shadow ang cookies na ginawa niya bilang kapalit, na nag-aalok na magsimula sa mga kaibigan, na nangangahulugang dahan-daang makibagay at pagkatapos ay pumunta pa sa magkasintahan. Ang nakakatawa ay hindi naaalala ni Shadow na binigyan siya ng tsokolate, at hindi niya maintindihan kung bakit lumapit sa kanya si Sherry. Maya-maya lang, nagpakita ang vice principal na si Ruslan. Palihim niyang pinagmamasdan ang crush ng kanyang adopted daughter. Sinisiyasat ni Shadow ang mga dakilang figure ng kaharian, kaya alam niyang ang lalaking nasa harap niya ay isang master ng parehong scholastic at martial arts. Upang gampanan ang papel ng isang ordinaryong mag-aaral, si Shadow ay hindi nais na masangkot sa anak na babae ng malaking tao, kaya nagpasya siyang iwasan ang kanyang sarili kay Sherry hanggat maaari. Ngunit ang katotohanan ay papunta sa kabaligtaran ng direksyon, hindi mapigilan ni Sherry na mawala si Shadow sa kanyang pagbabalik sa dormitoryo. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang figure ng chismosang girlfriend ni Shadow na si Alexia. Samantala, umiinom naman si Alexia ng bagong sikat na inumin, ang kape. Noon lang, biglang lumapit si Sherry sa kanyang pintuan, at tinanong niya si Alexia kung totoo ba ang chismis sa pagitan nila ni Shadow. Paliwanag ni Alexia, nagkukunwari lang silang magde-date kaya naman labis na ikinatuwa ni Sherry. Napagtanto ni Alexia na gusto rin ni Sherry si Shadow, at ang ipinagmamalaking prinsesa na si Alexia ay nakaramdam ng selos sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi alam ni Shadow na naging sikat na siya sa maraming babae. Ang tanging inaalala niya ay kung kailan siya muling makapaglaro. Sa lalong madaling panahon dumating ang pagkakataon kay Shadow nang si Rose ang namuno sa isang pulong ng halalan para sa mga opisyal ng Student Council. Sa araw na ito, ang Cult of Diablos ay naglulunsad ng pag-atake sa paaralan, at isang pulang ilaw na barrier ang ganap na bumabalot sa paaralan. Si Shadow ang unang nakaalam na hindi siya maaaring gumamit ng mahika, at pagkatapos ay maraming umaatake ang sumugod sa silid-aralan. Si Rose, dahil hindi niya kayang gumamit ng mahika, ay hindi talaga sila tugma. Sa kritikal na sandali, hinaranggan ni Shadow ang nakamamatay na atake para kay Rose. Sa sandaling iyon, nagsimulang pilitin ng mga miyembro ng Cult of Diablos ang mga estudyante na magtipon. Pagkaalis pa lang nila ay nagising na si Shadow. Ginamit niya ang kanyang magic para maglaro ng patay at nilinlang ang lahat, habang karamihan sa mga estudyante at guro ay hindi kayang kontrolin ng eksakto ang magic dahil nakulong sila sa anti-magic barrier. Ngunit si Shadow ay isang exception, dahil maaari niyang hatiin ang mana sa mas maliliit na unit at malayang gamitin ito. Dumating si Shadow sa rooftop dahil makikita niya ang pinakamagandang tanawin ng paaralan mula sa itaas. Ang sitwasyon ng mga mananakop, kabalyero, at mga hostage ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Masyadong nakakatakot ang anti-magic barrier, kaya hindi naglakas loob si Iris at ang knights na pumasok. Sa makatuwid, kailangang harapin ni Shadow ang lahat ng mananakop ng mag-isa. Tuwang-tuwa si Shadow, at hindi nagtagal ay sinimulan na niya ang kanyang pangangaso. Samantala, kumikilos din ang mga miyembro ng cult. Gustong patayin ng elite ng cult na si Rex na binanggit ni noon pa lang si Sherry, at agawin sa kanya ang misteryosong artifact. Sa kabutihang palad, dalawang mataas na ranggo na kabalyero ang dumating sa oras, na kinuha ang mga utos ni Prinsesa Iris upang protektahan si Sherry. Ang dalawang knight na ito ay mas malakas kaysa sa mga regular na estudyante at guru sa academy, at binibigyan nila si Sherry ng ilang mahalagang oras para tumakas. Gayunpaman, si Sherry ay napaka-clumsy na nakakaakit ng atensyon ng culto ng ilang beses. Buti na lang at napansin din ni Shadow si Sherry, at sa tuwing matutuklasan ng culto si Sherry, palihim silang papatayin ni Shadow. Ang mabagal na batang babae na si Sherry ay iniisip na hindi pa siya natuklasan.
Ngayon ay pupunta siya sa silid ng kanyang adoptive father na si Ruslan upang hanapin ang mga dokumento at imbestigahan ang anti-magic barrier. Kahit na tinutulungan ni Shadow si Sherry na lutasin ang mga miyembro ng cult sa daan, ang pabaya na babae ay nahuhulog pa rin kahit hindi hinahabol. Maaari lamang magpakita si Shadow upang masalo siya. Ang una niyang sinabi kay Sherry ay tanggalin ang tsinelas na nakakaingay. Sa ilalim ng proteksyon ni Shadow, matagumpay na natunto ni Sherry ang pinagmulan ng barrier. Mayroong isang sinaunang artifact na tinatawag na Eye of Avarice, na may kapasidad na sumipsip ng magic ng mga kalapit na tao. Matatandaan din ng Eye of Avarice ang mga katangian ng mana ng bawat tao, kaya ang mga nanghihimasok na iyon ay maaaring gumamit ng mana ng normal. Natuklasan din ni Sherry na kapag ang Eye of Avarice ay sumisipsip ng masyadong maraming mana, ito ay ilalabas ng sabay-sabay, at ang buong paaralan ay ganap na mawawasak. Ang tanging bagay na makakaharap sa Eye of Avarice ngayon, ay ang artifact sa kamay ni Sherry. Ngunit mayroon pa ring dalawang problema. Ang isa ay nangangailangan pa rin si Sherry ng ilang materyales para maging epektibo ang artifact, at ang isa pa ay hindi pa sila nakaisip ng paraan para mapalapit sa Eye of Avarice. Si Shadow ay nagtatakda upang tulungan si Sherry na makahanap ng mga materyales, habang ang mayabang na si Rex ay hindi alam na malapit na siyang makatagpo ng isang malakas na kaaway na si Shadow. Iniuulat ni Rex sa isang misteryosong lalaki na ilang matataas na mandirigma ang napatay. Agad na napagtanto ng misteryosong lalaki na may kakaibang baluti na ang mamamatay tao ay maaaring mula sa Shadow Garden. Pagkatapos ay inayos niya si Rex na kumuha ng 4 na katulong upang makuha ang artifact. Si Rex ay casual sa una, ngunit nang ang 4 sa kanyang mga kasama ay napatay sa isang iglap, sa wakas ay nagsimula siyang magpanik. Napakabilis ni Shadow na hindi makita ni Rex ang kanyang mukha, ngunit binugbog siya sa buong oras. Siya ay umatras sa isang silid-aralan, kung saan siya ay natakot nang makitang puno ng mga bangkay ng kanyang mga kasama. Noon lang, inatake siya ni Shadow mula sa likuran. Pagkatapos tapusin si Rex, pumunta si Shadow sa silid ni Sherry upang mangolekta ng mga materyales, kung saan nakita niya si No, na pagkatapos ay nagulat kay Shadow na ang mga reinforcement ng kaharian ay may hindi pagkakaunawaan sa utos, at karamihan sa mga miyembro ng Shadow 7 ay wala na ngayon sa Royal Capital. Napakatahimik ni Shadow matapos itong pakinggan, at ang pakikipaglaban sa isang malaking organisasyon ng mag-isa ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay idinetalye niya ang kanyang plano para sa labanan. Habang ang kapaligiran sa akademya ay nagiging tensyonado, isang matinding digmaan ang malapit ng sumiklab. Dinadala ni Shadow kay Sherry ang mga materyales na kailangan niya, at sa wakas ay lumikha si Sherry ng isang espesyal na aparato na maaaring pigilan ng Eye of Avarice. Dumating ang batang babae sa bulwagan sa pamamagitan ng isang lihim na daanan, at malakas niyang ibinato ang aparato sa pinuno ng mga nanghihimasok. Sa isang iglap, ang pulang ilaw na bumabalot sa paaralan ay nawala, at ang mga estudyanteng nakabalik ng ilan sa kanilang mahiwagang kapangyarihan ay agad na bumangon upang lumaban. Sa sandaling ito, nakita ni Shadow ang pinuno ng nanghihimasok, na kinikilala niya bilang adoptive father na si Ruslan ni Sherry, batay sa paraan ng kanyang paglalakad. Tinanggal ni Ruslan ang kanyang disguise at inihayag ang kanyang perpektong plano. Noong bata pa siya, si Ruslan ay isang dalubhasang eskrimador, ngunit nang maglaon ay dumanas siya ng kakaibang sakit na bumagsak ng husto sa kanyang lakas. Natuklasan ni Ruslan na maaaring gamutin ng Eye of Avarice ang kanyang sakit, kaya nilapitan niya ang ina ni Sherry sa pag-asang tutulong ang iskolar na ma-activate ang artifact. Gayunpaman, tinanggihan ng ina ni Sherry si Ruslan. Pagkatapos, brutal siyang pinatay ni Ruslan. Nagkunwaring mabait din ang matanda at umampon kay Sherry, at mula noon ay ginamit na ni Ruslan ang ampon na ito para ipagpatuloy ang pag-aaral ng artifact. Nagdamit si Shadow bilang pinuno ng Shadow Garden na naghahanda upang patayin ang masamang tao. Si Ruslan na pagkatapos ay nararamdaman ang kapangyarihan ng kaaway at agad na pinaandar ang artifact. Natuklasan ni Ruslan na ang device na kumokontrol sa Eye of Avarice ay maaaring maglabas ng mas malakas na kapangyarihan. Sa sandaling ito, si Ruslan ay may parehong dakilang kapangyarihan tulad noong siya ay bata pa, ngunit pinatay siya ni Shadow ng brutal tulad ng kung paano niya pinatay ang ina ni Sherry. Nang malapit nang umalis si Shadow, nakasalubong niya si Sherry, na labis na nalungkot sa pagkamatay ng kanyang adoptive father na hindi niya nakilala ang pinuno ng Shadow Garden bilang si Shadow. Sa pag-aalala na mas malulungkot si Sherry na malaman na ang kanyang adoptive father ay isang masamang tao, umalis si Shadow nang walang sinasabi.
Pagkatapos ng insidente, nagpasya si Sherry na mag-aral sa ibang lungsod. Aalis na rin si Shadow sa lungsod. Sumulat si Alpha upang ipaalam sa kanyang mga kasama na magtipon sa sagradong lungsod, kung saan natuklasan niya ang mahalagang impormasyon. Nagkataon namang pupunta si Prinsesa Alexia, nakasabay ng kanilang destinasyon, sa lungsod para sa isang malaking kaganapan. Samantala, nakasalubong ni Shadow si Rose, na na-inlove dahil sa pagliligtas noon, habang papunta sa sagradong lungsod, at tiyak na gusto pa ni Rose matulog siya sa kwarto katabi ni Shadow. Pagkarating sa sagradong lungsod, kinaladkad ni Rose si Shadow sa sesyon ng pagpirma ng libro ng isang cartoonist, kung saan nabigla si Shadow nang makita ang mga gawa ng cartoonist, isang serye ng sikat na manga sa Earth. Hinala ni Shadow na may iba pang transmigrationer sa mundong ito, at nang kunin niya ang manga upang makita ang may akda, nakakita siya ng isang kakilala. Ang may akda pala ay si Beta mula sa Shadow 7. Palaging gusto ni Beta ang literatura, at minsan ay kinausap siya ni Shadow tungkol sa manga na nabasa niya sa Earth, ngunit hindi niya inaasahan na kakopyahin ito ng dalaga. Kailangang talikuran ni Shadow ang haka-haka na may iba pang transmigrationer. Sa ngayon, nasa hot spring siya para alisin ang pagod pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Sa lalong madaling panahon ang pinakamalaking simbahan ay nagho-host ng isang malaking kaganapan sa sagradong lungsod, kung saan ang bawat rehistradong mandirigma ay tatawag ng kaluluwa ng isang bayani na tumalo sa demonyong hari na si Diablos habang nabubuhay. Kung mas malakas ang manlalaban, mas malakas na kaluluwa ang maaari niyang ipatawag. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang mangyayari. Tehim na nag-sign up si Rose para kay Shadow, na nag-aalala na ilantad ang kanyang tunay na lakas sa sandaling ipatawag niya ang pinakamalakas na bayani. Kaya naman, lihim siyang nag-transform bilang pinuno ng Shadow Garden para isabotahe ang kaganapan. Sa sorpresa ng lahat, ipinatawag ni Shadow ang Calamity Witch na si Aurora, na napapabalitang nakakasindak gaya ni Diablos. Kahit na ang isang malakas na kalaban ay natatalo kay Shadow habang hindi pa niya nalantad ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ng pagkatalo ni Aurora, biglang lumitaw ang isang portal, na sumisipsip kay Shadow. Sa sandaling ito, nagpapakita si Alpha kasama ang mga miyembro ng Shadow Garden, na kumukuha ng ilan sa mga pinuno ng simbahan, at si Beta, na nakabalat kayo bilang isang sikat na cartoonist. Pumasok na sila sa portal. Sina Alexia at Rose, sabik na malaman kung ano ang nangyayari, sumunod sa kanila. Si Alpha ay hindi gumagawa ng problema para kay Alexia at Rose, dahil mayroon siyang mas mahahalagang gawain sa paglalakbay na ito. Ayon sa mga sinaunang dokumentong natagpuan niya, ang lugar na ito ay tinatawag na Sanctuary, kung saan ang kaliwang kamay ng demonyong haring si Diablos ay nakaselyo. Ang mga sumunod na salita ni Alpha ay ikinagulat ng lahat. Ang bayani na tumalo kay Diablos, si Olivier ay talagang ninuno ni Alpha. At alam niya ang mga lihim ng Cult of Diablos. Pagkatapos ay sinisira ni Alpha ang mahiwagang core ng Sanctuary, na nagpapahintulot sa selyadong memorya ni Olivier na muling lumitaw. Nakuha ng Diablos Cult ang ilan sa mga cell ng Demon King, na sinubukan nilang gamitin upang mapataas ang kapangyarihan ng tao, ngunit karamihan sa mga eksperimento ay nabigo, at si Olivier ay isang bihirang nakaligtas sa panahong iyon. Ang kulto ang nagtulak kay Olivier na putulin ang kaliwang braso ni Diablos, ngunit ang kanilang tunay na layunin ay upang basagin ang kamanghamanghang pagbabagong kakayahan ni Diablos. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kaliwang braso ni Diablos, nakabuo ang kulto ng gamot na makakatulong sa kanila na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroong dalawang kapintasan sa gamot. Dapat itong kunin isang beses sa isang taon upang mapanatili ang epekto, at maaari itong makagawa lamang ng 12 beads bawat taon. Sa kalaunan, ang 12 Nights of Round of the Cult lamang ang kwalipikadong uminom ng gamot. Ang isa sa mga pinuno ng simbahan, si Nelson, ay may iba pang pagkakakilanlan bilang Knight of Round, na patuloy na nagsasaliksik upang malampasan ang mga kakulangan sa droga. Kinokontrol ng nakalantad na Nelson ang enchantment ng Sanctuary at random na nag-teleport sa mga tao sa paligid ni Alpha, na naiwan lamang ang orc na si Delta sa Shadow 7 sa tabi ni Alpha. Si Nelson ay lubos na kumpiyansa sa pagharap sa kanila, habang papalapit siya sa sentro ng Sanctuary, mas malakas ang kanyang kapangyarihan, habang si Alpha at ang iba ay mahihigop mula sa kanilang mahika at mawawala ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa isang iglap, nahati si Nelson sa hindi mabilang na mga kopya ng kanyang sarili na handa nang pumatay sa kanyang mga kalaban.
Gayunpaman, hindi inaasahan ng Knight of Round na si Delta lang ang makakapatay sa lahat ng kanyang doppelganger nang hindi man lang kumikilos si Alpha. Si Epsilon, na kahit na na-teleport sa ibang lugar, ay tiwala sa lakas ng kanyang mga kasama, at sa halip na suportahan si Alpha, siya ay kumonsulta sa mga sinaunang dokumento sa iba. Pagkatapos mangalap ng impormasyon, kailangan nilang mabilis na umalis sa sentro upang sumali kay Alpha. Samantala, nang makita ni Nelson na lumalakas ang kanyang kalaban, pinakawala ng selyadong si Olivier para sa isang mapagpasyang labanan. Ngunit nakuha na ni Alpha ang impormasyong kailangan niya, kaya wala siyang balak na ipagpatuloy ang labanan, direktang umalis kasama ang kanyang mga kasama. Si Nelson, na natatakot sa lakas ni Alpha at ng kanyang mga kasama, ay hindi nang ahas na habulin sila. Sa sandaling iyon, nag-aalerto ang Sanctuary na may pumasok sa gitnang lugar, at ang isa ay si Shadow, kasama ang Calamity Witch na si Aurora, na bahagi lamang ng kaluluwa at walang kumpletong memorya. Siya ay naselyo ng Diablos cult sa Sanctuary para sa pagsasaliksik, at nang makilala ni Shadow ang kawawa na babaeng ito, nagpasya siyang tulungan itong mabawi ang kanyang kalayaan. Ngayon, ang pinakamalaking problema para kay Shadow ay si Olivier na dala ni Nelson. Sa mga naputol na alaala ni Aurora, medyo malakas si Olivier. Sinabi niya kay Shadow na hindi nila matatalo ang mabigat na kaaway na ito. Ngunit ang kapangyarihan ni Shadow ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan, at inalis niya si Olivier na may ilang mga pinsala lamang. Sa sandaling ito, ipinatawag ni Nelson ang hindi mabilang na mga kopya ni Olivier. Walang makapag-isip na mayroon siyang napakaraming kopya ng mga sinaunang bayani. Ngunit sa harap ng ganap na lakas, lahat ng panlilinlang ay walang kabuluhan. Si Shadow ay nag-condense ng magic power upang masira ang enchantment, at sinisira ang buong sanctuary gamit ang isang espada habang pinapatay ang mga replika. Tanging si Aurora na lang ang natitira sa tabi ni Shadow, ngunit sa lalong madaling panahon ang naputol na kaluluwa ay mawawala. Bago tuluyang mawala, hiniling ni Aurora kay Shadow na hanapin ang kanyang pangunahing katawan para kumpletuhin ang isang lihim na komisyon. Ang kaganapan sa pagkakataong ito ay nakabigla kay Alexia, na hindi namatansya kung gaano kalakas si Alpha at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, nakipagtulungan siya kina Beta at Rose para imbestigahan ang ibinahaging impormasyon mula sa Shadow Garden. Pagkatapos nito, pumunta si Alexia upang makipagkita sa kanyang kapatid na si Iris. Dahil ang mga simbahan sa mainland ay seryosong pinapasok ng mga undercover na ahente ng Diablos cult, at ang Shadow Garden ay hindi pa naninindigan, iminumungkahi ni Alexia na dapat alamin ni Iris ang pagsasabwatan sa likod ng mga puwersang ito. Sa kasamaang palad, hindi malalaman ni Alexia ang katotohanan, dahil si Shadow, na nangingibabaw sa Shadow Garden, ay napakahirap makita. Kamakailan ay mayroon siyang ideya na gumawa ng hindi umiiral na pagkakakilanlan upang lumahok sa torneo ng Bushan Festival na inorganisa ng simbahan. Balak ni Shadow na lumikha ng mahinang mukha na may malambot na slime, at pagkatapos ay talunin ang kanyang kalaban ng paulit-ulit upang umabanti, upang ang aktibidad ng pag-iisip ng madla ay mula sa pagtingin sa kanya bilang mahina hanggang sa labis na pagkagulat sa huli. Isang araw bago ang kompetisyon, sinalubong ni Shadow si Rose. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman na ang bansa ni Rose ay naghahangad ng sining kaysa sa puwersa, at si Rose ay nagsasanay ng martial arts laban sa utos ng hari, dahil siya ay iniligtas ng isang misteryosong tao noong siya ay bata, at mula noon, siya ay naghahangad ng kapangyarihan upang protektahan ang iba. Ngunit hindi alam ni Rose na ang misteryosong tao ay si Shadow. Malapit nang magsimula ang paligsahan, ngunit dalawang aksidente ang nangyari. Ang isa ay ang pagbabalat kayo ng mababang antas na manlalaban ni Shadow ay patuloy na nananalo, na ginagawang lubos na hindi kapanipaniwala ang mga manunood. Ang isa pa ay tumakas si Rose matapos saksakin ang kanyang kasintahan. Hinanap ni Alexia si Beta at hiniling sa kanya na imbestigahan kung ano ang nangyari kay Rose nang magkasama. Nag-aatubili, walang ibang pagpipilian si Beta, kundi ang sumang-ayon. Sa katunayan, binabantayan ng Shadow Garden si Rose, at pagkaalis, agad na natanggap ni Alexia ang paggalaw ni Rose. Habang nagpapatuloy ang paligsahan, napansin ni Shadow ang isang misteryosong babae na nagngangalang Beatrix, na naghahanap sa kanyang nawawalang pamangkin. Nalaman niyang malapit siyang kamukha ni Alpha, at hindi niya sinasadyang ihayag ang kanyang napakalakas na lakas. Dahil sabik na si Shadow na sumali sa competition in the skies, hindi na siya masyadong nag-iisip at umalis na lang.
Nag-disguise siya ng bagong anyo at nakita niya ang kanyang kalaban, isang lalaking nagngangalang Goldie na may disenteng lakas. Dahil sa tuwing makakatagpo siya ng isang malakas na kalaban, si Goldie ay aktibong mag-iwas, hindi siya kailanman natalo sa iba sa pamamagitan ng mga laban, na binyansagang alamat na hindi natatalo. Upang manalo sa kompetisyon at sa pagsamba ng iba, inilunsad ni Goldie ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Sa sandaling iyon, bumahing si Shadow na naging sanhi ng pagsundot ng kanyang sandata kay Goldie, at sa huli, natalo si Goldie. Muling itinago ni Shadow ang kanyang tagumpay bilang isang aksidente. Samantala, si Rose ay malubhang nasugatan at halos hindi makatiis. Sumunod, tingnan natin ang mga alaala ni Rose. Hindi pa nagtagal, pinuntahan ni Rose ang kanyang ama, ngunit nalaman niyang kontrolado ng kanyang kasintahang si Perv ang matandang hari. Desididong inatake ni Rose si Perv, ngunit na-frame siya ni Perv at ng kanyang mga kasabwat. Tulad ni Alpha, si Rose ay inapuri ng mga bayani. Matapos siyang ma-demonize, halos mawalan na ng kontrol ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagbihis si Shadow bilang pinuno ng Shadow Garden, at tinulungan siyang bumalik sa kanyang katinoan. Dahil sa labis na pasasalamat, nagpasya si Rose na ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na misyon. Matapos iligtas si Rose, muling binago ni Shadow ang kanyang hitsura para lumahok sa kompetisyon. Sa pagkakataong ito ay haharapin niya ang isang napakalakas na kalaban na nagngangalang Ann-Rose. Nagmamasid siya sa mga laban ni Shadow. Bagamat ginawa ni Shadow ang kanyang sarili na tila nakakakuha ng mga tagumpay sa pamamagitan ng aksidente, masasabi ni Ann-Rose na si Shadow ay talagang may ilang napakatagong pag-atake, na masyadong mabilis para matukoy ng mga ordinaryong tao. Alam na talagang malakas ang lakas ni Shadow, inilunsad ni Ann-Rose ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa sandaling lumitaw siya. Gayunpaman, mayroon silang napakalaking gap sa lakas, at lumikha si Shadow ng isa pang mahusay na galaw upang madaling talunin siya. Si Perv, na nanunood ng laban, ay labis na nag-aalala tungkol dito, at agad na nag-utos na imbestigahan ang misteryosong kalahok na ito. Pagkatapos ng kompetisyon, pumunta si Ann-Rose para magpagamot. Sa labis na paghanga kay Shadow, nag-aalok siya ng mapagbigay na deal para imbitahan siya na sumali sa kanyang sariling bansa. Gayunpaman, taglay ni Shadow ang kanyang makapangyarihang Shadow Empire, kaya hindi siya mapapahanga sa mga tuksong inaalok ni Ann-Rose. Malapit na ang araw ng finals ng tournament. Upang agawin ang kapangyarihan, nilayo ni Perv na pukawin ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at gawing kaguluhan ang mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa hari upang patayin ang ama ni Iris. Gayunpaman, maraming mga variable sa kanyang plano. Ang una ay ang pag-imbita ni Iris kay Beatrix bilang isang madla. Nabalitaan na ni Perv ang babaeng ito, na binyansagang martial goddess at mas malakas kaysa kay Iris. Kaya naman, malaki ang takot ni Perv kay Beatrix. Ang isa pang variable ay si Shadow, na nagbabalat kayo bilang isang kalahok hanggang sa finals. Sa panahon ng tunggalian, palaging nararamdaman ni Iris na siya ay mapapatay kahit na anong defensive posture ang gawin niya. Hindi matanggap ng proud girl na si Iris na aaminin niya ang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban, kaya ipinakita ng prinsesa ang kanyang pinakamalakas na atake, ngunit madaling napahawak si Shadow sa kanyang leeg. Kaya, ang nagwagi ay napagpasyahan sa isang round. Walang sinuman ang makakapagtansya kung gaano kalakas si Shadow, at ang dahilan kung bakit nabigo ang plano ni Perv ay na napalampas niya ang variable na ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rose sa madla. Hindi niya kayang makitang naging puppet ang kanyang ama na kontrolado ni Perv, at sa wakas ay napatay niya ang mahal na mahal niya. Nang magpasya siyang wakasan ang buhay ng kanyang sarili upang sundan ang kanyang ama, si Shadow ay sumugod sa anyo ng pinuno ng Shadow Garden. Ang gayong malapit na pagtatagpo ay nagpapaalala kay Rose ng isang nakaraan. Noong bata pa siya, minsan na siyang kinidnap, at napakaswerteng nailigtas siya ng isang misteryosong lalaki. Nakaramdam si Rose ng pamilyar na pakiramdam sa pinuno ng Shadow Garden, at sigurado siyang siya ang misteryosong tao noon. Sa panghihikayat ni Shadow, nabuhayan si Rose. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari, biglang inatake ni Beatrix si Shadow. Malapit nang magtungo si Iris sa labanan laban kay Shadow, pinalalakas ang kanyang kapangyarihan gamit ang isang sinaunang sandata. Sinusubukan ni Iris na tapusin si Shadow, ang nakatagong banta sa kaharian, habang si Beatrix ay sabik na lumaban sa malakas. Gayunpaman, minamaliit nila ang lakas ni Shadow.
Bagamat makapangyarihan, ang mga babaeng mandirigmang ito ay nalalagay pa rin sa isang dahado kapag si Shadow ay medyo sineseryoso sila. Sa huli, natalo sina Iris at Beatrix. Hindi gustong aminin ang pagkatalo, binalaan ni Iris si Shadow na ang mga kabalyero ng kaharian ay nagmamadali dito. Nang marinig ito, hindi natakot si Shadow, at pinakawalan niya ang isang malaking bilog ng lilang liwanag na bumabalot sa lungsod. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas, sinabi ni Shadow kay Iris na kaya niyang patayin ang lahat ng tao sa lungsod na ito sa isang segundo kung gusto niya. Nang nawala ang liwanag, wala na si Shadow. Ang Shadow 7 ay aktibo pa rin saan man pagkatapos ng araw na ito, na ang ilan ay nagsasagawa ng negosyo upang kumita ng pera para sa organisasyon at ang iba ay nangangalap ng impormasyon. Matapos maimbitahan ni Alpha, opisyal ding sumali si Rose sa Shadow Garden. Sira-sira ang kanyang mga damit nang inatake siya ng instructor, at ito ang unang pagkakataon niyang magkaroon ng pagsasanay para sa mga baguhan. Dito nagtatapos ang unang season ng anime na ito.